Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo upang pag-usapan ang puno ng mulberry. Ang mulberry ay tumutukoy sa mga prutas mula sa genus na Moras. Ang tatlong pinagkakaraniwan ay ang Moras alba o ang puting moras, Moras rubra o ang pulang moras, at Moras nigra o ang itim na moras. Ang mga pangalang ito ay parehong siyentipiko at karaniwang ginagamit. Ang puno ng mulberry o moras ay may katamtaman ang laki. May mga dahon din nito na simple lang at parang may hugis ngipin sa gilid. Ang prutas nito ay mga aggregate fruit na nangangahulugang binobo ito ng maraming maliliit na droplets na magkakapangkat. Ang kulay ng bunga ng mulberry ay nag-iiba depende kung ito ay hinog na, mula sa puti hanggang itim. At ang lasa nito ay matamis at medyo maasim. Katulad nito, ito ay hinog na. Tikman na natin. Ang mga dahon ng moras o mulberry, particular na ang puting moras o Moras alba, ay may iba't ibang gamit panggamot sa tradisyonal na mga pamamaraan. Ang mga dahon ay kadalasang ginagamit sa paggawa ng tsaa. Ang ilan sa mga gamit ito ay kinabibilangan ng pangangasiwa ng diabetes. Tradisyonal na ginagamit ang mga dahon ng moras upang makatulong sa pag-regulate ng antas ng asukal sa dugo. Nakakatulong sa pagbaba ng timbang din ang mulberry. Sa pamamagitan ng dahon ng moras, ginagawa bilang tsaa, pagkontrol sa gana at posibleng pagsunog ng taba sa katawan. Ito din ay nakakatulong sa kalusugan ng ating atay. Ang mga katas ng dahon ng moras ay nagpakita ng potensyal na proteksyon sa paggana ng atay at bato. Ito rin ay nakakatulong sa kalusugan ng ating puso. Maaari makatulong ang mga dahon ng moras na mapababa ang presyon ng dugo at mapanormal ang tibok ng ating puso. Ang mga dahon ng moras tulad ng mga bunga nito ay naglalaman ng mga antioxidant na maaari makatulong na protektahan ang mga selula mula sa pinsala na dulot ng mga free radicals na posibleng mabawasan ang panganib ng mga malalang sakit. Ang moras o mulberry ay mahalaga sa paggawa ng sutla dahil ang mga dahon nito ay pagkain ng mga uod ng sutla o Bombyx mori. Ang mga prutas ay kinakain ng sariwa, ginagawang juice, jam, at iba pa. Ang dahon din nito ay pwedeng ipakain sa mga hayop katulad ng kambing at baka. Mahalaga ang sari-buhay ng Pilipinas dahil ito ang pundasyon ng ating pang-araw-araw. Katulad ng pagkain, pinagkukunan ito ng pagkain para sa mga Pilipino katulad ng isda, prutas, gulay at iba pa. Ginagamit din ito pangkabuhayan. Maraming Pilipino ang kumikita sa pamamagitan ng pagsasaka, pangingisda at iba pang gawain na kabatay sa likas na yaman. Dito rin nakukuha ang gamot. Maraming halaman sa Pilipinas ang may mga katangian na maaaring magamit sa paggawa ng gamot. Turismo. Ang biodiversity ng Pilipinas ay isang pangunahing atraksyon para sa mga turista at kalusugan ng kapaligiran. Mahalaga ang biodiversity sa pagpapanatili ng balanse ng kalikasan.